We're very excited. It's been a while since my last London trip din as well. So this time, nag-extend akong konti to be with my family so it's also their first time. Hello Kathleen Paz! Magbunyi ha, itong ebidensya, itong mga sombreros na yung Kathleen niya ay team panatag tayo. Itong suot-suot ni Pops Alden, no, dun sa Guillermo Mendoza na meron niya si Ma'am Catherine, mga kasombreros. Itong Houston Clown na bracelet, mga kasombreros, di ba social? So itong mamahalin kasi itong mga kasombreros. So nakita rin ito ng isang Kathleen admin. So yung bracelet na ito ay suot-suot pa rin ni Pops Alden, mga kasombreros. So sinuot niya sa isang special event, mga kasombreros, dito nga sa Guillermo Mendoza awarding, mga kasombreros, nung nakaraang linggo. So si Ma'am Catherine ay meron po nito, mga kasombreros ha. So pang mayaman lamang po ito. So sinerch ko talaga siya. Naka-vlog na ako ng isa dati, pero ito kasi ay bagong okasyon na kung saan ay spotted ng isang Kathleen admin din na papasuot-suot niya ito, mga kasombreros. And then ito, sobrang legit nito, mga kasombreros. Yung pakis at nguso pala ni Pops Alden, may connection para ito dun sa may the way Catherine takes a selfie, mga kasombreros. Kasi kung naalala niyo yung sa may promo pa nila ng Hello Love Again, so pag nag-selfie na nakanguso, mga kasombreros, so connect nila dun sa may yung sa Family Feud ni Sir Alden, mga kasombreros, nga na yung kanyang ay nahawa na si Sir Alden kasi nga parati silang magkasama, mga kasombreros. Sabi ng caption dito, look, sabi ni Alden Richards, ganito daw mag-selfie si Catherine Bernardo. Look at KB, paano ma-excite, nagaya na rin ni AR or ni Alden. See the familiarity, think about it. So sabi ng isang Kathleen admin, mga kasombreros, kahapon. And then ito, sobrang legit din ito, mga kasombreros. Sabi niya, would a friendship like this be just gone like that? When you find yourself asking for light about Kathleen, remember this was no longer part of the promo. So ito yung time na nag-skydiving sila, mga kasombreros, no? Sa may Dubai, mga kasombreros. Hindi nga na siya part ng promo, mga kasombreros, kung kaya team panatag po tayo, mga kasombreros. So update tayo. So ito na nga, Mr. Alden talagang naglagari nga. Talagang nagala-superman na siya, mga kasombreros. So naawa ko dito kay Sir Alden kasi halata pa sa boses niya na meron pa siyang meron pa siyang sakit, mga kasombreros. Pero talagang lumipad na siya kanina, no, sa papuntang airport, mga kasombreros, papuntang Europe, kasi ilang oras din yung biyahe. So maghahabol sila, mga kasombreros, no. Talagang siguro sa eroplano na lang siya matutulog, mga kasombreros. Tapos pagdating doon ay kayod-kayod na naman ang inyong director, producer at aktor, mga kasombreros. Entertainer na naman siya doon. So binilita ito sa 24 oras kagabi, na kung saan ay kasama nga niya yung kanyang buong family, mga kasombreros, no. Kasama niya dito si Risa na nag-post na rin sa kanyang Instagram story, mga kasombreros, si Angel, and yun nga, talagang parang pa-consuelo na rin talaga ni Sir Alden kasi first time nga nila na pumunta sa London, mga kasombreros. Sina Julian at saka si Sir Raver ang kasama niya, mga kasombreros. So iikot daw sila dun sa may London, mga kasombreros. So grabe, no. Siyempre, parang kahapon pala ang ginawa niya, nag-taping lang siya kahapon. No, grabe, sayaw-sayaw. Nakita niyo, mga kasombreros, sayaw-sayaw siya. Part ito ng taping niya, mga kasombreros. Tapos na naman siya, papunta na naman ng Europe. Grabe, no. Siguro pagdating niya doon, after na perform, balik na naman dito. Tapos parang Quiapo to, no? Parang Quiapo to Baclaran, tapos to Laguna, to parang gano'n, no? Parang isip mo, parang Pops Alden, alam mo ba yung salitang magpahinga, no? Parang gano'n yung sinasabi natin, mga grabe, no? Kasi talagang inisip niya na hindi stable parati, no? After 20 years, after 30 years, after 40 years, no? So gano'n din ang mindset ko, mga kasombreros, eh. So Sir Alden ay isang example talaga ng pag-invest habang bata. At dito yung sa kasabihan sa English, mga kasombreros, na strike while the iron is hot.
no, kumaga pa parang mainit-init ka pa at may lakas pa at kumikita pa, so you have to invest, no, you really have to put your money hindi lang sa isang basket mga kasembreros. So yun po, no. So talagang team panatag tayo mga kasembreros, ha. Si Ma'am Angel at saka si Ma'am Riza nga dito ay nag-post din, no, ng kanilang Instagram account, ng kanilang parang bagahe papuntang London mga kasembreros kasama ang kanilang kuya. Kasi after na di ba, after ng Amerika, so ito na naman sila. So mas malaki pa si Angel kumpara kay kay Riza. Ganoon naman talaga kahit nga sa amin yung bunso namin na yun nga na mentally challenged or PWD mga kasembreros, siya pa yung pinakamalaki sa amin at pinakamatangkad. Mga 5'8 siguro ang height nito mga kasembreros, or 5'9. So yun po mga kasembreros. And then ito, next item natin, si Ma'am Catherine ay pasabog din ito, ha, sa billboard mga kasembreros, yung kanyang IV collagen nga, yung suot-suot niya mga kasembreros na black at saka may gold mga kasembreros. Ay ang ganda ng gantong outfit, no, hindi yung bulgaran yung kanyang katawan mga kasembreros. So Catherine in full bloom. So ito yung sa EDSA mga kasembreros, or sa billboard niya. Hindi ko na alam kung talagang sa EDSA ba ito, pero parang sa Guadalupe yata. Pero basta yun, no, ang importante ay nasa billboard siya mga nasa billboard ulit, no, kasi suki naman ito si Ma'am Catherine ng kumapa ng billboards mga kasembreros kaliwat kanan. And then ito, next item natin mga kasembreros, itong ang cute ito mga kasembreros. Si Ma'am Catherine parang ginawa siyang corona, tapos naka silver mga kasembreros. Old photo ito, pero ginawa nilang parang nilagyan nilang edit tapos parang corona mga kasembreros, parang Miss Universe. So ang ganda ng inyong box office queen dito mga kasembreros. The next item natin, ito nagpa-picture para si Sir Alden, no, parang dumaan ba siya nung nang nag-celebrate yata siya, no, ng dun sa may after ng pagtanggap niya ng Phenomenal Box Office King or Box Office Cinema King mga kasembreros dun sa may Guillermo Mendoza. Parang dumaan yata siya sa Stardust mga kasembreros at nagpa-picture doon, kasi ito may lumabas sa picture mga kasembreros. So baka nag-celebrate sila, no, doon sa kanyang place mga kasembreros sa Stardust sa Makati. So ito parang limited lang talaga, no, yung mga napapansin nyo, limited lang talaga yung pictures kapag sa Stardust mga kasembreros, kasi alam mo naman, kapag andun ay medyo private ang datingan mga kasembreros, kung may mga ganap doon, like kung andun si Ma'am Catherine, talagang walang walang picture. Ito talaga yung legit, kasi maraming mga kumapa sila AC, no, daming witness na kumapa nagkakasama at nagkikita mga kasembreros ang Catherine, and saka bibig niya mismo, no, during sa interviews niya kay Sir Boy Abunda mga kasembreros na nakakabisita siya. So hindi yun mag-e-end mga kasembreros, parang wala silang amnesia yung family ni Sir Alden, family ni Ma'am Catherine. So tas welcome si Tisoy doon. Hindi yun magtatapos ng parang parang panaginip lang, tapos biglaan agad sila na hindi nagkakilala, parang gano'n. Walang pansinan agad, parang alam mo yun, parang hindi naman parang wala lang kunwari, no, pero deep inside and privately mga kasembreros ay meron. So team panatag po tayo mga kasembreros. So sabi nga ng isang admin dito kanina sa kanyang post ay ang friendship ba na ganito ka close, no, nag skydiving na sila lahat dun sa may after ng promo ng Hello Love Again, lahat na ginawa nila dun sa may free time nila dun sa set ng Hello Love Again. Kumakain sila ng dalawa lang sila, tapos nagsusubuan pa, sabi ni ni Direk Cafe. So parang panaginip lang lahat, tapos matatapos lang parang ganon. So may agreement talaga mga kasembreros. There is that mutual agreement na ito munang gagawin natin, ha. Let's enjoy singleness, let's enjoy our jobs, let's enjoy our endorsement, kalawat kanan na projects, and so on. And darating talaga ang time at darating mga kasembreros na magse-settle down din sila mga kasembreros, kung kaya tayo po ay pumanatag, okay? So ako kasi futuristic, hindi mo lang titingnan ng isang bagay na ngayon lang siya, okay? Situational at the present. So hindi po ganun. May kapapalilipas, kahit nga yung mga grabing mga news dati, di ba, mga balita na mga may mga sa time ni Trillanes, sa time nila Ma'am Gloria Arroyo, sa time ni
dating ang mga breaking news talaga na sobrang laki ng ginawang balita sa society. Lumilipas lahat mga kasumers, yung giyera sa US tsaka Iran tsaka sa Israel. So lumilipas mga kasumers, kung pa tayo po ay ikalma natin ang ating mga sarili, okay? So may mga disappointments tayo, yes, but we have to calm down mga kasumers. Kung kaya pumanatag po tayo mga kasumers, ha, and let's keep moving mga kasumers. Alright, so yun actually sa ating Catherine items, ha, para sa vlog na ito, pero abang-abang pa kayo kasi may mga updates pa tayo mga kasambreros. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God, and today is July 4, 2025, no? Special holiday or Independence Day po sa Amerika ngayon mga kasambreros. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda at misteryoso ito mga kasambreros. Ang title po, Nasaan si Joseph? Alam natin yung kwento, no, ni Mary and Joseph mga kasambreros, na ginamit ng Panginoon. Naging instrumento sila na naging magulang or earthly or physical father and mother ni Jesus Christ, ni Lord Jesus Christ dito sa lupa. So naging biological parents sina Mary and Joseph mga kasambreros. Pero alam nyo ang hiwaga dito mga kasambreros. Nasaan si Joseph nung time na kinukrucify si Jesus Christ mga kasambreros? And sort of background, no, alam natin sa story ng Matthew 1, chapter 1 mga kasambreros, 18 to 25, yung naging legal father ba or naging biological father ni Jesus Christ si Joseph. Tapos yun nga, no, alam natin yung istorya na si Mary ay virgin po siya, pero she had to be pregnant mga kasambreros para maipanganak ang Messiah. So and Jesus Christ was born of the Spirit mga kasambreros. So walang sexual intercourse and so on, but it was a wonderful and miraculous work of the Holy Spirit of God mga kasambreros, because yun nga, no, will ng Panginoon na ipanganak ang Messiah through Mary mga kasambreros. So since Joseph has never had relations with Mary, he concludes that she must have been unfaithful to him. So parang nagtaka no si Joseph dito sa So ito yung istorya mga kasi alam natin yung istorya kasi tuwing Christmas season talagang pinapalabas ang nativity of Jesus Christ or the birth of Jesus Christ or Lord Jesus Christ the Messiah, the Emmanuel mga kasambreros. So ang pinaka natin dito core value na dapat tandaan natin is maliban syempre, no, na-mention din na yung trabaho ni Joseph is carpenter, tapos or carpentry, tapos mahal na mahal ni Joseph si Jesus Christ mga kasambreros. So pinalaki niya ito na parang itinuring niyang anak mga kasambreros. Yung pinaka last na mention si Joseph ay when Jesus Christ was 12 years old, nung hinahanap nila, no, sa templo. So nabanggit kasi ni Mary na nag-aalala sila ng tatay niya. So ibig sabihin at that time Joseph was still alive nung maliit pa si Jesus Christ. However, nung time na nasa cross na si Jesus Christ mga kasambreros, may jump kasi dito, parang may kasi dito mga kasambreros, parang may jump of historical events. Kasi kung matatandaan ninyo, 12 years old si Jesus Christ, and then nag-jump na into 30 years old when he started his ministry. Okay, so kasi araw-araw natin binabasa mga kasus, and binibigyan tayo ng Lord ng wisdom na yun po nangyayari. Parang daig ba natin ang theology dito mga kasus, kasi pinag-aaralan natin, no, ang salita ng Panginoon by the grace of God. So marami actually misteryo ako nakikita dito mga kasus. Gusto kong i-share sa inyo with all humility, respect, truth, and love mga kasambreros, no, para kayo rin po ay ma-inform na ganito po ang nangyari. So as mentioned, not so much records, no, sa records sa Bible mga kasambreros. We are told that Joseph was carpenter and most likely raised Jesus in this profession. So kung kaya si Jesus Christ din ay yung kanyang trabaho kung sa present age ay carpenter din po mga kasambreros. So yun talagang dito talagang ang hiwaga mga kasusahan dito, pero sa atin mga kasambreros ay napakahalaga po nito na pinag-aaralan po natin na yung Holy Bible, kasi as a matter of fact hindi lamang pinag-aaral natin but
it is the spiritual food ng ating kaluluwa mga kasons. Kasi ang ating kaluluwa ay hindi po yan kagaya ng physical body natin na kahit ano pwede nating kainin, material food mga kasembres, as long as makakain. Okay? Kahit na pakainin mo pa sa pinaka first class na pinakamahaling restaurant mga kasembres ng ating kaluluwa, hindi po yan kakain. Kasi ang tayong pagkain lamang po niyan ay ang salita ng Panginoon. Para kang nagiya ng isang kaibigan na hindi naman kumakain ng ganito, ganyan sa ganyang uri ng restaurant, kahit na 5-star hotel pa yan. Kapag ayaw niya, ay hindi mo siya mapipilit mga kasembres. Parang ganoon din. So ang kaluluwa natin ganun din po mga kasos. Kahit na maghain ka pa ng pinaka-special na recipe at saka menu dyan mga kasembreros, ay hindi mo siya mapapakain. So ganun din po ang ating kaluluwa. So yung time na si Jesus Christ po ay nag-start or nagsimula ng kanyang ministry, adult na siya mga kasembreros eh. So he was sa Bible po ay 30 years old ng kung paano naka-note dito mga kasembreros na nagsimula siya ng kanyang ministry. It is worthwhile to mention that throughout Jesus' ministry, Joseph is never mentioned again. Grabe no? From 12 years old, tapos nag-jump na sa 30, and then hindi na siya na-mention. So Mary was mentioned many times throughout Jesus' ministry, and she's present at Jesus' death as well as at his resurrection and after in the early church. Grabe no? However, Joseph is not mentioned. The reason Joseph is not mentioned anytime after Jesus' adult life and ministry is that he had probably already passed away. So yun ang sinasabi ng mga Bible scholars, mga kasembres. Namatay ng maaga si Joseph. Kung anong reason, hindi rin na-mention mga kasembreros. Pero maaga siya kasi kapag si Mary ay hindi pa gaanong sabihin natin senior citizen na si Mary at that time. Pero talagang maaari pa siyang buhay pa siya, pero hindi na siya nakalista at hindi na siya na-mention sa Bible mga kasembres. Kung kaya andun lang sa paanan ni Jesus Christ, looking at Jesus on the cross, I see Mary. Tapos yung tinagubilin niya or hinabilin niya mga kasembres sa kanyang mga disciples, I see Mary lang din mga kasembres. He never mentioned Jesus Christ or his father Joseph anymore. So the last mention of Joseph is when Jesus is 12 years old and stays behind at the temple. The Gospels mention his parents began looking for him. After 3 days, they find him, and Mary admonishes him, saying, "Oh, son, why have you treated us like this? Your father and I have been anxiously searching for you." So that's Luke 2 verse 48 mga kasama. So yan na-mention natin kanina. Yung parang huling na-mention na si Joseph po ay kasama or buhay pa mga kasus. So as kind of supportive as Joseph was to Jesus, he would have been present at the crucifixion. So kasi mahal niya no, na nag-aalala. So parang tinuring niyang anak si Jesus Christ mga kasembreros. So he would have been sana ay present si Joseph nung time na kina-crucify or nasa cross na si Jesus Christ, but he wasn't present or he was not present at that very moment. So kailangan ni Jesus Christ, and as a loving father at pinalaki mo yung anak mo, ay dapat andun ka. So Joseph didn't shrug this warning off, but rather he took the warning to heart and did all he could to protect Jesus. As sad as it is, Joseph would not have been present at Jesus' death, yet Joseph is now with his son in heaven. So ayun mga kasembres no. Na-share ko lang ito kasi gusto ko rin parang yung nalalaman natin ay i-share natin mga kasembres, kasi mas nagiging purposeful at saka worthwhile at saka worthy kapag yung kaalaman ng salita ng Panginoon ay binabahagi natin mga kasembreros. So ayun po no, talagang napaka Ang dami kasi, ang pinakaano pa dito yung lalim, ang depth no, ang lalim ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. Yun talaga yung pinaka na-amaze din ako dito, na yung what about the universe, what about behind multiverse, what about the kalawakan, what about the sun na 15 million degrees Celsius, what about the planets na hindi nagbabanggaan. So yung mga ganong mga tipo na alam mo mapapanganga ka mga kasembres, so awestruck, because you are literally flabbergasted and namamangha no, amazed mga kasembreros. So yun, namatay na si Joseph mga kasembres ng maaga. So that's the answer kung nasaan siya nung
namatay si Jesus, or nasa krus si Jesus Christ, mga kasembreros. Alright, so sana pa ay natutunan po tayo, ha, and then napakain po ang ating kaluluwa, mga kasembreros. Alright, so naman po in the meantime, ha, nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa, kaalaman at pagmamahal sa ating Diyos na buhay, Jesus Christ. And everyone said amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros. Paalam po. I love you.